sa inyo tungkol po sa pagre-recycle ng mga plastic bottle dito sa Greece na may kasabihan po na may pera sa basura. So, good morning Greece, Kalimera Elada. Gusto ko lang po i-share yung kanilang recycled machine dito, kung paano nakakatulong sa mga kababayan natin itong mga proyekto ng gobyerno nila para makatulong sa kalikasan sa pagkulikta ng mga plastic bottles. Katulad nito, ayan po, ito ay basura. So, itong basura na to ay malaking contribution sa pagbabara ng mga daluyan ng tubig kapag may pagbabaha. Ito rin po yung isa nilang paraan na para makolekta yung mga lumang damit na hindi nagdadagdag sa basura. Gumawa sila ng ganito na nilalagay dito yung mga damit na mga residente na ayaw na nila at nai-recycle din ito. So dinadala din yan sa factory at nire-recycle. So dito ilalagay, libre yan, kukunin yan ng kolektor ng gobyerno ng truck at dadalhin sa kanilang factory. Kung mapapansin nyo, bawat kanto rito may mga basurahang naka-designate. Para dito talaga ilalagay ng mga residente ang kanilang mga basura. So kahit sa daanan makikita ninyo mga dahon lang ng kahoy ang mga nandiyan at meron silang tagalinis na naka-duty araw-araw. Ayan si Kuya. So siya ang taasan dito para maglinis ng kalsada. So pagdating dito sa isang kanto ulit, may basurahan na naman. So yung mga gamit na pwede pang mapakinabangan na ayaw na rin ng residente, dito nila nilalagay at kinukulikta ng kung sino yung makakita na gusto pa nilang gamitin. Park, makikita ninyo napakalinis. Saka yung mga sasakyan nakapark ng maayos. Tapos may patubigan dito para sa mga hayop. Naglalagay talaga sila ng mga bench para kung sino gusto magpahinga ay meron silang mauupuan. So in another few meters meron na namang basura na ganito. So color coded po yan. So in another meter na naman, dito na naman sa park na ito, nakalagay Recycom. Yan po ay nire-recycle nila dito yung mga damit na ayaw nang gamitin. So yan talaga ay every other day kinukolekta ng kolektor ng gobyerno. So dito na naman sa kanto, umiikot itong sasakyan ng mga gypsy at nag-a-announce sila na sila ay nangungulekta ng mga bagay-bagay na ayaw nang gamitin ng tao na nasa basura. At nag-o-offer sila ng paglilinis sa mga bahay-bahay kung sino magpalinis. Kasi kukolektahin nila yung mga gamit na gusto nilang kolektahin na magagamit pa. So kahit dito sa kanilang park ay meron talaga silang nakalagay na mga trash can. Yan. Ito talaga nilalagyan ng gobyerno ng assigned place para dyan itapon yung mga basura ng mga taong naglalakad-lakad dito. So ayan po, kung makikita nyo malapit na tayo dito sa recycled machine collector. Ang kababayan dito na nawiwili ng maghuhulog ng kanilang mga kalakal dahil ito po ay malaking tulong. So ayan po, nakadesignate dito kung ano yung mga pwedeng kolektahin, yung mga metal can, plastic bottles at saka mga bote. So ayan, marami na sila mga ganito mga bote na kailangan na ihulog, mga beer, mga inkan. So paglalagay sa machine, yan. Tapos may counter, tapos dito naman yung para sa mga babasagin. Yan. Kapag sa mga babasagin naman, ihuhulog mo rito, kakainin ng machine, tapos lalabas na yung papel. So dito lalabas kung magkano yung value ng bote na hinulog mo. Ayan na, marami na tayong mga nakapila. Marami na nakapila. Sa inyo po lahat? Nay? Ayan lang. So
ganito karami kinikolekta ng mga kabayan natin. At itong value nito mamaya ay may pang supermarket na silang lahat. Yan po yung makakabili ka na ng gusto mo. Depende sa abot na presyong lalabas. At wala kang babayaran kundi yung lalabas dito na value ng hinulog. Yan po, ganyan po karami yung mga nadadala dito ng ating mga kababayan para ihulog dito sa machine. Kasi malaking tulong din po pang supermarket lahat ang value nito. Ito yung iba na hindi nasali. Ayaw eh. Ina plastic kaya gabi mo. Yun. Tingnan magkano? 7? Haris na puli. May 7 euro. Ayan ho, kung gaano karaming magiging bara sa mga estiro kung ito hindi nagawa ng gobyerno ng paraan na maging pakipakinabang sa lahat. So ito po yung aming napaghulugan, nasa 4 euro 0.02. So yan ay gagamitan namin pang supermarket para kami makabili ng gatas at ng kape. Ito yung aking na-share sa inyo ngayong araw na to. Maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking video. Sana po ay may natutunan kayo at sana po ay nagustuhan niyo yung aking video. Huwag po kayong mahiya na mag-like, mag-subscribe, mag-comment at mag-share din po kayo ng inyong mga ideas kung ano po yung napapansin niyo. So maraming salamat sa panonood. Sana po sa uulitin, huwag po kayong magsawa na sumubaybay sa aking mga post. Thank you po. Bye-bye.